Magandang araw po mga kabantot. Ah, ang daming naglalabas ng actually madaming mga nag-videos ng mga nag-vlog at sa news tungkol dun sa ginawang rally for peace ng Iglesia ni Cristo. Oo, madami ng totoo po, madaming naglalabas ng sa loobin nila ng kanilang komentaryo, ng kanilang opinion. Sasali na ako sa bandwagon ng mga nagpapahayag ng damdamin nila. I think ito na yung tamang panahon na magsalita ako bilang actually puso kong ngayon iglesia. Dati kasi akong kaanib, tas tiwalag ako kiniwalag ko yung sarili ko. Panahon na para kasi sa pulpa dati pa ang dami ko naririnig na kung anong pangit ng mga tirada, batiko sila sa iglesia. At hindi lang ako siguro, marahil maraming iglesia ang hindi nilang umiimik sa mga paninirang ginagawa ng mga tao. Yung bagay o yung topic o yung issue o yung topic na gusto kong talakayin, actually marami. Iunahin ko yung tungkol dun sa kasi may nabasa ako na yun daw mga dumalo sa rally mga bayad daw or bayaran. Never po na ang iglesia ay tumanggap ng pabor sa kahit na kaninong politiko. Hanggang paratang lang naman sila, hindi naman sila nakapaglabas ng ebidensya o or inangat nila o dinala nila sa legal na pagbatikos or sa korte or kung kanino pa man. Wala namang napatunayan na tumatanggap ng pera ang iglesia. Marahil meron, gaya ng mga natiwalag na ministro, yun mga tiniwalag talaga sila kasi gumagawa ng labag na sa aral Pero sa kabuuan, yung mga dumalo daw sa rally, mga bayad daw, sabi. So, gusto ko namang depensahan yung relihiyong kinaanibang ko, pinaniniwalaan ko. Tanggapin natin na kasi ang data kasi sinasabi parang may 1.5, may 1.2, may 1.8 million. Sa grandstand pa lang to, sa Clinic grandstand pa lang pinag-uusapan dito. Tanggapin natin granting without accepting na bayad yung mga pumunta dun sa rally. Mind you, sa Quirino pa lang tayo yung gusto kong talakayin, Quirino grandstand pa lang. Kung ako sasama doon, magpapabayad ako. Papahag ba ako tingin nyo, 500 piso lang ibibigay sa akin? Sa layo, sa hirap, sa dami ng tao, kung gaano kahirap ang sumama ron, kung hindi naman bukal sa loob mo, siguro yung 1,500 hindi ko tatanggapin yun baka siguro mga lowest 3,000 ako, pwede pa kung bayaran ako kung magpapabayad ako, lowest 3,000 papayag ako para doon, para sumamat, para pahirapan ko yung sarili ko na labag naman sa loob ko. Kumbaga, yung labag sa loob mo, gagawin mo, parang, actually, maliit yung 3,000 So, tanggapin na natin for the sake of argument, bayad. At sa 1.8 million, may 1.2 na data. Sa PNP, parang 1.5. So, gawin natin 1.5 million. Para may 1.8, may 1.2. Gamitin natin yung tinatawag ng margin of error. So, 1.5 natin nilagay. Sabihin natin 500 pesos kada isa. So 1.5 million
times mo sa 500 pesos. Kasi sabi nila bayaran daw ng mga Duterte o ng sino pa man. Bagaman hindi talaga ito makatanggap ng pabor. Ang iglesia tumutulong, sumusuporta sa politiko na walang kapalit. Basta ang kapalit, huwag niyong pakikialaman yung paglilingkod ng iglesia. Yun lang. Masaya na iglesia doon. 750 million sa 500 piso bawat isa na umatin doon. For the sake of argument, tanggapin natin yan. 750 million pesos. Sinong gagong politiko at gaano ba kayaman si Duterte para mamudmud ng ganyang kalaking pera? Grandstand pa lang ha, hindi pa kasama yung nasa Bantay, Ilocos Sur, nasa Isabela, meron sa Bicol, Naga ba yun? Meron sa Iloilo, meron sa Bacolod, Cebu, Tacloban, Pagadian, Davao. Ilang sites yan na meron. Kung babayaran lahat yun, ang laking pera ang pamumudmud nila sa Iglesia ni Cristo, isa-isa. Sa 500 piso lang to ha. Gawin natin 1,000, yung 1.5 million. Sa 1,000 sa 1.5 million, magkano pera yon? Dali. 1.5 times 1,000 pesos. Wala, hindi ko na kayang bilang. 1 bilyong piso na, mahigit. Diba? Naisip nyo ba? Hindi biro-biro yung perang ilalabas, kahit na sinong mayaman siguro magdadalawang isip yan. At ang iglesia, sumusunod yan sa namiminuno, sa pamamahala. Sumusunod yan. Kahit hindi bayad yung mga yan. Ganun kasindi, ganun katindi ang naitanim na aral sa mga kaanib na di lang pagsunod sa utos naman kasi ng Diyos yun eh. Sundin niyang namamahala, inamiminuno. At sa pagsunod eh nalulugod ang Diyos. So ganun yun, sabi lang yun. Hindi naman sa pinapatulang kayo mga walang masabi, walang magawa, kaya ako ito ginagawa. Ginagawa ko to para sabi ko nga, mahabang panahon na lagi ko na lang dami ko naririnig na pagkutya, batikos sa iglesia na hindi ako umiimik. So ito na yung tamang panahon. Ito yung lahat pwede kong maabot. May marinig ako na hindi lang ng mga kakilala ko, maging ng mga hindi ko kakilala, para naman kahit pa paano magkaroon kayo ng konting hiya. Bagay, totoo yun, nasa Biblia din yun eh. Yung okay din ako dun sa mga sinasabi ni munting kaalaman eh na vlogger. Ito, ano siya, biblical siya. Meron siyang mga sundot na sitas sa Bible na nakakatawa siyang mag-vlog. Although alam ko hindi pa sa iglesia, although nagsusuri pa lang siya, nag-observe pa lang. Sabi nga ni Cristo eh, dahil sa pangalan ko, uusigin kayo, persecute kayo, lilibaking kayo, itatakwil kayo. So, biblically speaking, tumatama sa iglesia. Wala namang ginagawang masama iglesia sa mga hindi kapananampalataya, pero walang pigil, walang humpay ang pagbatikos na naririnig ginagawa nila panlilibak sa iglesia ni Cristo. Sino pa yung maraming nagagawa sa lipunan sa bayan? Yun pa yung kinokondemn nila. Nasabihang bayaran. Hindi totoo yan. Hindi kailangan ng iglesia ni Cristo ng bayan. Hindi nila alam gaano kadaming pera meron ng iglesia. Dahil yan sa aral na naitanim sa mga kapatid na ang paghahandog, pag-aabuloy, bagaman ng utos, kusang loob, walang tinataklang halaga. Hindi nagtatakda. Yung dikta ng puso, masaya sa loob mo,
tinatanggap ng Diyos yun. Nalulugod ng Diyos doon. Dahil nga sa, sabi ko nga, ganun magsinop ng pera ang iglesia. At ang paghahandog talagang pinahahalagahan nila. Bagaman walang 10% sa iglesia para sa kaalaman ng mga hindi nakakaalam. At para na rin dun sa mga sarado isip. Buksan nyo na isip nyo. Huwag nyo isara. Hanggang batikos na lang kayo. Hindi nyo kayang patunayan yung sinasabi nyo. Parang ang mga kapatid tinatakdaan. Hindi yan totoo. Sa lumang tipan yan, lumang aral na yan. Hindi na umiiral na sa panahon ni Kristo. So, hindi, yun lang, itong part na to, hindi, gusto ko na sabihin na hindi bayad ang INC. Kaya ako nagbigay ng data, ng figure, tinanggap ko lang yung yung sinasabi nila na bayad daw. Imagine sa 500 pesos sa 1.5 million lang na tao na dumalo. Babayaran naman ng 500 kada isa. Carino Grandstand pa lang 750 million pesos. Pag ginawa mo tag-1,000 kada isa, nasa 1,500,000,000 pesos. Sinong politikong gago ang maglalabas ng ganyang pera? Diba? So, hindi bayad. Saksak mo yan sa kukote nyo, itanim niya sa mga utak nyo. Na ang iglesia gagawa ng mabuti ng hindi kailangan ng outside na funds or source. Dahil mismo ang iglesia meron. Kaya niya nga na magtayo ng sarili niyang, hindi na bayad. Anyway, hindi na dapat sabihin niya kasi out of topic na yun. Pero yun lang yun. Ito lang yung gusto kong sabihin dito. Na hindi bayad. Kung bayad man, sinasabi nyo, patunayan nyo. Maglabas kayo ng ebidensya. Yun lang. Meron akong susunod na topic na gusto rin talakayin about doon sa impeachment tapusin ko muna to. Salamat mga kabantod.